Hindi umuulan noong umagang iyon sa Plymouth, pero parang mabigat ang hangin. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa tanawin sa labas ng bintana. Tahimik na nakatayo si Admiral Sir Charles Little, nakapulupot ang mga kamay sa likod ng likuran, nakatitig sa daungan na parabang may mali. 30 taon na siyang nasa hukbong dagat. Nakakita na siya ng mga armada, paglikas, pagkatalo, at himala. Pero iba ito. Isa na namang konvoy ang dahan-dahang pumapasok sa tubig ng Plymouth Sound. 18 barko. Malalaki. Mababa ang kinalalagyan sa tubig, tanda ng bigat ng kargamento. Kulay abo ang mga hull, parang walang emosyon, pero punang kahulugan. Nakapatong ang mga kahon, sasakyan, at bakal na parang itinambak ng walang pakialam sa ganda, basta't mabilis. Lumapit ang isang opisyal, may hawak na clipboard. "Sir, iyon na po ang ika-4 ngayong umaga." Hindi agad sumagot si Little. Nakatuon pa rin ang tingin niya sa dagat. Sa isip niya, may paulit-ulit na tanong na ayaw tumigil. "Ilang barko na ba ito?" "Ilapag mo," mahina niyang sabi. "Sir." Ang bilang, tugon niya, hindi pa rin lumilingon. Tiningnan ng opisyal ang clipboard, parang nag-aalinlangan. 217, sir. Mga barkong Amerikano lamang. Hindi pa kasama ang mga landing craft na ginagawa pa, at ang mga paparating sa susunod na linggo. Sa wakas, humarap si Little. Mabagal ang kilos, pero malinaw ang bigat sa mukha niya. 217. Sa loob lamang ng ilang linggo. 2 linggo pa lang, bulong niya, parang para sa sarili. At ganyan na karami. Tahimik ang silid. Parehong alam ng dalawa na hindi ito simpleng deployment. Hindi ito tulong. Hindi ito dagdag lakas. Ito ay isang bagay na mas malaki. Lumapit si Little muli sa bintana. Sa ibaba, ang tubig ay hindi na mukhang dagat. Mukha na itong imbakan. Parang may kamay na humawak sa karagatan at pinilit itong tumigil sa paghinga. "Nakakita ka na ba ng ganito?" tanong niya. Umiling ang opisyal. "Hindi po, sir." Kahit sa mga kwento. Tumango si Little. "Ako rin." Noong mga unang araw, malinaw ang plano. May invasion na paparating. Alam ng lahat iyon. May mga numero. May mga chart. May mga pulong. Napagkasunduan ang kontribusyon ng mga Amerikano. Nakasulat ang lahat. Naiintindihan. Kontrolado. Pero may malaking pagkakaiba ang pag-alam at ang pagkakita. At ngayon, araw-araw, mas dumadami ang barko. Hindi pa sila umaalis. Hindi pa sila kumikilos. Parating pa lang sila. At ang mas nakakatakot, parang hindi sila nauubos. Isang marino ang dumaan sa pasilyo, huminto saglit, sumilip sa bintana, at napamura ng mahina. Bloody hell. Hindi siya pinagalitan ni Little. Dahil pareho sila ng iniisip. Sa labas, ang mga Amerikanong barko ay nakaangkla sa mga linyang umaabot hanggang sa hindi na makita ang dulo. Sa bawat oras, may dumarating. Sa bawat araw, mas lumiliit ang espasyo. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman at hindi lang ito Plymouth. Dumating ang mga ulat mula sa Portsmouth, Falmouth, Weymouth. Pare-pareho ang reklamo. Wala nang lugar. Isang harbor master ang nagsulat, "Sir, kung may isa pang convoy, kailangan na naming iparada sila sa gitna ng dagat." Hindi biro iyon. Hindi rin eksaherasyon. Sa mga tavern sa baybayin, tahimik ang mga usapan. Mga mangingisdang hindi na makalabas. Mga sibilyang sanay sa katahimikan ng tubig, ngayon napapaligiran ng bakal. May isang matandang mangingisda ang nagbilang ng mga barko hanggang 300 bago siya tumigil. "Hindi na tubig yan," sabi niya. "Bakal na." Habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang isang bagay, ang mga Amerikano ay hindi dumarating para makibagay. Dumadating sila para baguhin ang espasyo. Isang umaga, dumating si Little sa daungan ng mas maaga kaysa karaniwan. Tahimik ang paligid pero ang dagat ay puno pa rin. Nakatayo siya roon, walang ranggo, walang seremonya, parang isang taong sinusubukang unawain ang isang tanawin na ayaw sumunod sa lohika. "Sir," sabi ng isang junior officer. "May ulat po mula sa London." Tinanggap niya ang papel. Hindi pa niya binasa. Nakatingin pa rin siya sa abot tanaw. "Hindi pa ito ang rurok," bigla niyang sabi.
Niyo po, sir. Hindi lumingon si Little. Kung ganito na karami ngayon, ano pa ang darating? Walang sagot ang opisyal. At doon, sa tahimik na sandaling iyon, nagsimulang mabuo ang tunay na tanong. Hindi kung handa ba ang Britain? Hindi kung kayang talunin ang kalaban. Kundi kung may sinumang tunay na nakahanda sa laki ng paparating. Sa likod ng bawat barko may pabrika. May manggagawa. May bansa na hindi pa napapagod. At habang patuloy ang pagdating ng mga hull na kulay abo, unti-unting nauunawaan ng mga Briton na ang digmaan ay pumasok na sa bagong yugto. Hindi pa sila umaalis. Hindi pa sila lumalaban. Pero ang dagat ay hindi na kanila. At iyon pa lang ang simula. Sa Southwick House, ang katahimikan ay may kakaibang bigat. Hindi ito ang uri ng katahimikang dala ng kawalan ng tao. Kabnito, punang gusali. Mga opisyal, aide, tagaplanong sanay sa inay ng digmaan. Pero sa silid ni Vice Almirante Bertram Ramsay, ang tahimik ay parang isang babalang hindi pa binibigkas. Nakaupo siya sa mesa, nakasabit ang mga salamin sa dulo ng ilong, nakaharap sa mga papel na halos kilala na niya sa memorya. Mga numero, mga tala, mga schedule. Ilang buwan na niyang tinitingnan ang mga ito. Ilang buwan na niyang sinusulat ang parehong bilang sa iba't ibang ulat. At kahit ganoon, parang may mali pa rin. 3,000, bulong niya, halos hindi gumagalaw ang labi. 3,000 sasakyang dagat. Tumayo ang kanyang chief of staff sa gilid ng mesa. Sir. Wala, sagot ni Ramsay. Iniisip ko lang. Ang totoo, hindi lang iniisip ni Ramsay ang mga numero. Sinusubukan niyang ipasok ang mga ito sa isang sukat na kayang tanggapin ng isip. Sa papel, malinaw ang lahat. 3,000 barkong Amerikano. Halos 7,000 sa kabuuan. Higit 4,000 landing craft. Lahat ay may papel. Lahat ay may linya sa mapa. Sa papel, kontrolado ang mundo. Ngunit ilang araw na ang nakalipas, nagpunta siya sa Solent. At doon, unang nagkaproblema ang papel. Nakatayo siya noon sa deck ng kanyang punong barko, hawak ang binoculars, habang unti-unting pumapasok ang isang convoy. 22, 23, 24. Landing ship tank, sabi ng isang aide. Ladia, sir. Alam ni Ramsay kung ano ang teste. Siya ang isa sa mga unang nag-aproba ng konsepto. Barkong pang-tangke, may patag na ilalim, mukhang pangit sa dagat, pero kayang dumiretso sa buhangin at maglabas ng digmaan. Ililanda sa convoy, tanong niya. 22, sir. Tumango siya. Sa papel, 22 ay isang maliit na bilang. Sa harap niya, ito ay parang isang gumagalaw na pader ng bakal. At hindi pa yon ang huli. Sa likod ng mga giyasdi, dumating ang mga gyawe. Mas maliit. Mas marami. Parang mga langgam na walang katapusan. Bilangin mo man, parang hindi nababawasan. May isa pang convoy bukas, sabi ng aide, parang nagbabasa ng ulat ng panahon. 41 pang taski sa Plymouth. At 67 pang gasay kinabukasan. Hindi agad sumagot si Ramsay. Ibinaba niya ang binoculars, tumingin sa dagat, at saka lang nagsalita. Saan natin sila ilalagay? Nagkatinginan ang mga opisyal. Isa ang umubo. Sa ngayon, sir, kung saan may espasyo. Iyon ang sandaling nagsimulang magbago ang tono ng mga pulong. Hindi dahil may mali sa plano. Kundi dahil nagsisimula ng maramdaman ng lahat ang bigat ng plano. Bumalik si Ramsay sa Southwick House na mas tahimik kaysa dati. Sa mga pulong, patuloy niyang ginagamit ang parehong mga numero. Pero ngayon, bawat bigkas ay may kasamang larawan. Hindi na siya nagsasalita ng abstraksyon. Nagsasalita siya ng mga barkong nakita na niya. 3,000, sabi niya sa isang pagpupulong ng mga senior officer. Hindi iyon hula. Hindi iyon target. Nandyan na sila. May isang opisyal na Briton ang nagbiro, pilit ang ngiti. Parang buong Amerika ang pumarada sa ating bakuran. May ilang tumawa. Si Ramsay, hindi. Hindi pa, sabi niya. Parating pa lang. Sa mga sumunod na linggo, mas naging praktikal ang tensyon. Hindi na ito usapin ng estratehiya kundi ng espasyo, pagkain, gasolina, tubig. Isang logistics officer ang pumasok sa opisina ni Ramsay isang umaga, pawisan, halatang puyat. Sir, may problema po tayo sa Falmouth.
Ano na naman, tanong ni Ramsay, pero alam na niya ang sagot. Pun na po. Literal. Sabi ng harbor master, kung ipipikit mo ang mata, pwede kang maglakad mula barko hanggang barko. Sandaling natahimik ang silid. Tiningnan ni Ramsay ang mapa sa dingding. Lahat ng pulang tuldok ay daungan. Lahat ay may nakapaskil na mga numero. Sa papel, malinaw pa rin. Sa realidad, nagsisimula ng magdikitan ang mga bagay. Isang gabi, naglakad si Ramsay mag-isa sa labas ng Southwick. Tahimik ang paligid. Pero sa malayo sa dagat may mga ilaw. Hindi bituin. Mga barko. Daang-daan. Tahimik din sila pero ramdam ang presensya. Ganito pala ang tunog ng mga numero, sabi niya sa sarili. Sa isang pulong kasama ang mga Amerikanong opisyal, binanggit niya ang isyu ng espasyo. Isang Amerikanong kapitan ang nagkibit balikat. We'll stack them if we have to. Stack them, ulit ni Ramsay. Yes, sir. Bow to stern. We've done worse. Walang yabang ang tono. Wala ring pagmamaliit. Parang sinasabi lang ang isang normal na bagay. At doon muling napagtanto ni Ramsay ang pagkakaiba. Para sa mga Briton, ang bawat barko ay mahalaga. Pinag-agawan. Pinapangalagaan. Para sa mga Amerikano, mahalaga rin pero marami. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil may kapalit agad. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pagdating ng mga ulat. Mga landing craft na tila walang katapusan. Mga barkong ginawa hindi para sa ganda, kundi para sa trabaho. Mga numero na dati mahirap paniwalaan, ngayon ay nakikita na sa bawat bintana. Isang junior officer ang pumasok sa opisina ni Ramsay, may hawak na bagong talaan. Sir, updated count po. Tinanggap ni Ramsay ang papel. Tiningnan niya ito. Hindi na siya nagulat. Pero may bahagyang pag-iling. Alam mo, sabi niya, ilang beses ko nang sinulat ang mga numerong ito. Opo, sir. Ngayon lang sila nagsimulang maging totoo. Lumipas ang mga linggo. Lumapit ang Mayo. At habang papalapit ang petsa, mas malinaw ang isang bagay, ang mga numero ay hindi lang suporta sa plano. Sila ang plano. Isang gabi bago ang isang malaking pagpupulong, nakaupo si Ramsay mag-isa, tinitingnan ang malaking mapa ng channel. Iniisip niya ang bawat linya, bawat araw. Iniisip niya ang mga barko sa likod ng bawat marka. Kung gumalaw ito, bulong niya, kailangan gumalaw ang lahat. At alam niyang gagalaw sila. Ang tanong na lang ay kung handa ba ang mundo sa makikita nito. Sa susunod na kabanata ng kanyang isip, malinaw ang susunod na hakbang. Hindi sapat na bilangin ang mga barko. Kailangan niyang makita ang buong larawan. Kailangan niyang maramdaman ang epekto nito sa mga tao, sa lupa, sa dagat. Dahil naiintindihan na niya ang mga numero. Ang hindi pa niya nakikita ay kung ano ang mangyayari kapag tuluyan na nilang sakupin ang tanawin. May mga lugar na kilala mo buong buhay mo, at akala mo alam mo na ang itsura nila sa lahat ng oras. Ang mga daungan sa timog ng Inglaterra ay ganoon para sa karamihan ng mga tao roon. May ritmo ang tubig. May pagitan ang mga barko. May espasyo ang hangin. At saka, isang araw, naglaho ang dagat. Hindi ito biglaan na parang isang pagsabog. Mas masahol pa ngayon. Dahan-dahan. Araw-araw, kaunti. Hanggang sa isang umaga, may tumayo sa pantalan at napagtantong hindi na niya makita ang tubig na nakasanayan niya. Sa Weymouth, may isang mangingisda na si Arthur ang pangalan. 40 taon na siyang lumalabas sa parehong oras, sa parehong lugar. Sanay na siyang makita kung nasaan ang bawat bangka, kung aling-anino ang ulap at alin ang hull. Noong umagang iyon, dinala niya ang kanyang tasa ng tsaa sa pader ng daungan, tulad ng nakasanayan, at tumigil siya sa paglakad. Nasaan ang dagat, bulong niya, hindi dahil wala itong tubig, kundi dahil wala na itong anyo. Sa harap niya, mga barko. Hindi lang marami. Hindi mabilang. Nakahanay, magkakatabi, parang may invisible na kamay na naglatag sa kanila na parang mga piyesa ng chess na walang puwang sa pagitan. Ang tubig ay naging guhit na lang sa pagitan ng bakal. Sinubukan niyang magbilang. 10, 20, 50, 100. Tumigil siya sa 300. Hindi na ito pangingisdaan, sabi niya sa lalaking katabi niya. Imbakan na ito. Hindi siya nag-iisa sa pakiramdam na yon.
Sa Plymouth, isang batang ensign ang tumayo sa gilid ng pantalan, hawak ang kanyang notebook, sinusubukang gumawa ng tala. 3 beses na niyang sinimulan at binura ang parehong linya. Bilang ng barko sa sektor na hindi niya alam kung paano ito isusulat ng hindi parang nagbibiro. Sir, tanong niya sa mas nakatatandang opisyal. May dulo ba yan? Sumunod ang tingin ng opisyal sa direksyong tinuturo niya. Tumagal ang katahimikan. Meron, sagot niya sa wakas. Hindi lang natin makita. Sa mga opisina, nagbago ang usapan. Hindi na tungkol sa kung darating pa ba. Iyon ay tapos na. Ang tanong ngayon ay saan ilalagay ang susunod. May isang pulong ng mga harbor master na nauwi sa pagtatalo. May nagmungkahi na maglabas ng ilang barko sa mas malalim na tubig. May sumagot na wala ng ligtas na pagitan. May isa pang nagsabing, kung may dumating pa bukas, iparada na lang natin sila sa linya palabas ng dagat. Hindi iyon biro. Ginawa nila iyon. Isang umaga, isang konvoy ang inutusan na mag-angkla ng sunod-sunod, bow to stern, parang isang mahabang tulay na lumulutang. Umabot ito ng halos 2 milya. Nang matapos, may isang petty officer na umiling. Kung lalakad ka riyan, sabi niya, makakarating ka sa Pransya nang hindi nababasa. Sa mga sibilyan, may halo ng takot at pagtataka. Ang ilan ay tahimik lang na nakatingin. Ang iba, nag-uusat sa mababang tinig, parang baka marinig sila ng bakal. Isang babae ang humawak sa kamay ng kanyang anak. Tandaan mo ito, sabi niya. Hindi mo na makikita ulit ang dagat ng ganito. Ang bata ay tumango, hindi sigurado kung naintindihan niya. Para sa kanya, ang mundo ay palaging ganito kalaki. Sa mga opisyal, mas mahirap ang pakiramdam. Dahil sila ay sanay sa sukat. Sanay sa distansya. Sanay sa pagitan ng mga bagay. At ngayon, nawawala ang mga palatandaan. Isang komandante ang naglayag palabas ng pantalan sakay ng isang maliit na bangka upang suriin ang anchorage. Pagbalik niya, tahimik siyang umupo sa briefing room. Anong nakita mo? Tanong ng kanyang nga. Huminga siya ng malalim. Wala na akong masasabi kung saan nagsisimula ang isa at nagtatapos ang isa. Hindi iyon reklamo. Isa itong obserbasyon. Sa gabi, mas malinaw ang epekto. Ang mga ilaw ng barko ay nagmistulang isang lungsod sa dagat. Walang dilim. Walang pahinga ang tanawin. May isang sundalo na pauwi sana sa kanyang barracks ang huminto at tumitig. Akala ko, sabi niya sa kasama niya, buwan ang nakikita ko. Ang kasama niya ay tumawa pero sandali lang. Hindi, sabi niya. Amerika yan. Sa bawat daungan, pareho ang kwento. Portsmouth. Falmouth. Dartmouth. Lahat pun. Lahat parang pansamantalang nakalimutan ng tubig kung ano ang trabaho nito. Isang junior clerk sa isang opisina ang nagkamaling magtanong, Sir, normal po ba ito? Ang sagot ay hindi agad dumating. Sa Southwick House, may dumating na ulat na naglalaman ng isang simpleng pangungusap, visual saturation complete. Natahimik ang silid ng basahin yon. Dahil alam nilang totoo. Wala nang espasyong makita. Wala nang tubig na hindi may bakas ng hull. At sa kabila ng lahat ng iyon, patuloy pa rin ang pagdating. Isang convoy sa umaga. Isa sa hapon. Isa sa gabi. Ang oras ay tila nawalan ng kahulugan. Ang mga barko ay hindi na mga individual. Sila ay naging masa. May isang opisyal na nagsabi, kung aalis ang kalahati nito bukas, hindi ko mapapansin. At doon nagsimulang pumasok ang tunay na tanong, tahimik pero mabigat. Kung ganito karami habang nakatigil, ano ang mangyayari kapag gumalaw sila? Sa isang maliit na cafe malapit sa daungan, may 2 matandang lalaki na umiinom ng tsa. Pareho silang veterano ng naunang digmaan. Pareho nilang nakita ang mga fleet noon. Iba ito, sabi ng isa. Sagot ng isa pa. Noon, nakikita mo ang tubig sa pagitan. Tumango ang una. Ngayon, parang may naglagay ng sahig sa dagat. Sa bawat pag-uusap, sa bawat tahimik na tingin, may isang pakiramdam na unti-unting bumabalot, hindi ito simpleng paghahanda. Isa itong pagbabago ng anyo ng mundo. At kung ang simula pa lang ay ganito, walang makapagsasabi kung paano ito gagalaw ng hindi guguho sa sarili nitong bigat. Ang dagat ay nawala sa paningin. At kasama nito ang pakiramdam ng katiyakan.
May isang uri ng katahimikan na dumarating kapag ang mga tao ay huminto sa pagtatanong kung bakit at nagsimulang magtanong kung paano. Iyon ang katahimikang bumalot sa mga tanggapan ng logistics sa mga huling linggo bago ang Hunyo. Hindi na tinatanong ng mga Briton kung bakit napakaraming barko ang dumating. Kitang-kita na yon. Ang tanong ngayon ay mas delikado, paano ito pinamamahalaan nang hindi bumabagsak ang lahat? Sa isang gusali malapit sa Portsmouth, nakaupo si Commander Alfred Hewitt, isang veteranong opisyal ng British Logistics, nakaharap sa isang mesa na punang papeles. Mga tala ng gasolina, tubig, rasyon, espasyo, oras. Ang mga numero ay siksik, parang wala ng lugar para huminga. Kung tatagal pa ito ng isang linggo, sabi niya sa sarili, may maubusan. Hindi iyon hula. Kalkulasyon iyon. 20 taon na niyang ginagawa ang ganitong uri ng trabaho. Alam niya kung kailan nagsisimulang magsinungaling ang mga numero. Kumatok ang isang aide. Sir, nandito na po ang Amerikanong liaison. Papasukin mo. Pumasok si Lieutenant Commander James Miller, Amerikano, walang arte sa kilos. May hawak siyang isang folder pero hindi niya ito agad binuksan. Umupo siya na parang may oras. Commander, sabi niya, narinig kong may concern kayo sa fuel allocation. Hindi umikot-ikot si Hewitt. Concern? Kung tama ang bilang ko, mauubos ang buffer natin kapag nagka-delay. Tumango si Miller. Ilang araw ang buffer niyo? 1. 2 kung mahigpit. Sandaling natahimik ang Amerikano. Pagkatapos bahagyang ngumiti. Hindi dahil natatawa siya. Parang may napansin lang siyang kakaiba. Sa amin, sabi niya, 3 ang minimum. Napakunot no si Hewitt. 3. 3, ulit ni Miller. 4 kung kaya. Pero bakit, tanong ni Hewitt, hindi mapigilan? Kung ang plano ay malinaw at eksakto, bakit magdadala ng sobra? Hindi agad sumagot si Miller. Binuksan niya ang folder at inilatag ang ilang papel. Hindi detalyado. Hindi rin teknikal. Simple lang. Dahil, sabi niya, hindi lahat ng mangyayari ay kasama sa plano. Tahimik ang silid. Hindi iyon bagong ideya para sa mga Briton. Matagal na nilang alam iyon. Ang bago ay ang reaksyon. Kapag nagkamali tayo, dagdag ni Miller, ayaw naming mamatay ang buong operasyon. Sa mga sumunod na araw, dumami ang ganitong mga pag-uusap. Sa bawat isa, lumilitaw ang parehong pagkakaiba. Para sa mga Briton, ang digmaan ay isang ehersisyo sa pagtitipid. Para sa mga Amerikano, isa itong problema na nilulunod sa solusyon. Isang British quartermaster ang nagtanong, bakit 2 ang kaparehong supply ship sa parehong ruta? Sumagot ang Amerikano kung lumubog ang isa. Pero mababa ang tsansa. Sabi ng Amerikano. Pero hindi 0. Sa isang warehouse na halos hindi na madaanan, pinapanood ng isang British engineer ang mga Amerikanong Seabees na nagtatayo ng floating pier. Mabilis. Maayos. Parang ginawa na nila ito ng 100 beses. Hindi ba sapat ang mga port namin? Tanong ng engineer. Ngumiti ang isang Seabee, pawisan pero kalmado. Sapat para sa inyo. Hindi sapat para sa amin. Hindi iyon insulto. Isa lang itong pahayag ng sukat. Sa bawat sulok ng operasyon, pareho ang pattern. 2 generator kung kailangan ng isa. 3 ruta kung may isa ng bukas. Mga barkong reserba na tila walang agarang gamit. Isang British officer ang nagbiro, parang inaasahan niyong masira ang kalahati. Sumagot ang Amerikano, hindi. Inaasahan naming baka. At doon, unti-unting nagsimulang mabuo ang isang malinaw na katotohanan. Ang sobrang nakikita ng mga Briton ay hindi aksidente. Hindi rin pag-aaksaya. Isa itong disiplina. Isang gabi, naglakad si Hewitt sa daungan kasama si Miller. Tahimik ang paligid pero buhay ang mga barko. May naglo-load. May nag-aayos. May naghihintay. Sa amin, sabi ni Hewitt, kapag nagkamali ka, tapos ka. Tumango si Miller. Sa amin, kapag nagkamali ka, may pangalawa. Tumigil si Hewitt sa paglakad. Tumingin siya sa dagat na punang bakal. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Tanong niya. Opo. Ibig sabihin, sabi ni Hewitt, na pwede kayong magkamali at manalo pa rin. Hindi sumagot si Miller. Hindi niya kailangan.
Sa mga pulong, unti-unting nagbago ang tono ng mga Briton. Mas kaunting tanong ng bakit, mas maraming paano. Paano ipapasok ang sistemang ito sa isang bansang sanay sa kakulangan? Paano mag-isip ng sobra nang hindi nasasakal ng konsensya? Isang senior logistics officer ang nagsabi, hindi sila nag-improvise. Nag-a-anticipate sila. At iyon ang pinakamalaking pagkakaiba. Sa huling bahagi ng Mayo, may isang internal memo na kumalat sa ilang opisina. Isang simpleng linya lang ang laman. Redundancy is not waste. It is insurance. Maraming Briton ang nagbasa nito ng 2 beses. Sa labas, ang mga barko ay nananatiling nakatigil. Mukhang kalmado. Mukhang kontrolado. Parang gumagana ang lahat. Pero sa ilalim ng katahimikang iyon, may isang tanong na unti-unting bumibigat sa lahat ng isip. Kung ganito kahusay ang sistemang ito habang nakahinto, ano ang mangyayari kapag sabay-sabay na itong gumalaw? Sa unang tingin, sanay na si Admiral Sir Philip Vian sa malalaking fleet. Ilang dekada na siyang naglalayag, nag-uutos, at nagmamasid ng mga barkong pandigma sa iba't ibang dagat. Alam niya kung ano ang hitsura ng lakas. Alam niya kung paano ito gumagalaw, paano ito humihinga, at paano ito nasusukat. Pero noong unang beses siyang naglibot sa mga anchorage ng mga Amerikano, may sandaling hindi niya inaasahan. Huminto siya sa paglalakad. Hindi dahil may humarang sa daan, kundi dahil ang utak niya ay huminto sa pagproseso ng nakikita ng mata. Sa harap niya, isang battleship ang nakadaong. Malaki, mabigat, parang bundok na may baril. Sa likod nito, isa pa. At isa pa. At sa gilid, mga cruiser. Mga destroyer. At sa pagitan ng lahat ng iyon, parang hindi nauubos, mga landing craft. Alin dito ang simula? Tanong niya sa Amerikanong liaison na kasama niya. Ngumiti ang opisyal. Depende kung saan kayo tumitingin, sir. Hindi iyon biro. Totoo iyon. Sumakay si Vian sa Villa Nevada. Alam niya ang barkong iyon sa kasaysayan. Alam niya na minsan na itong lumubog, binomba, at muntik nang mawala. At ngayon, narito ito, buhay, buo, handang magpaputok. Habang naglalakad siya sa deck, naramdaman niya ang bigat ng bakal sa ilalim ng paa. Ang mga baril, 14 na pulgada ang lapad, ay nakaturo pa itaas, parang tahimik na paalala kung gaano kalayo ang kayang abutin ng digmaan. Isa ito sa 3, sabi ng Amerikanong opisyal. Mayroon pa kaming Texas at Arkansas. Tumango si Vian. 3. Sa isip niya, mabilis siyang nagbilang. 3 battleship. 7 light cruiser. 3 heavy cruiser. 34 na destroyer. Lahat para sa 2 beach. Hindi niya sinabi, pero malinaw sa kanya, mas marami pa ito kaysa sa kabuang mabigat na suporta na maibibigay ng Royal Navy sa 3 British beach. At hindi pa yon ang pinakaimportanteng bahagi. Bumaba sila ng Nevada at nagpatuloy sa paglilibot. Sa bawat hakbang, mas lumilinaw ang kakaibang katangian ng fleet na ito. Hindi ito basta koleksyon ng mga barko. Isa itong sistema. May barko para sa bawat gawain. May craft para sa bawat sitwasyon. May reserba para sa bawat reserba. Tumigil si Vian sa tabi ng isang kaste. Hindi ito maganda. Hindi ito elegante. Mukha itong kahon na lumulutang. Ilang tangke ang kasya rito? Tanong niya. 20, sagot ng Amerikano. O 33 truck. O isang halo. At tatawid ito ng Atlantic. Opo. At bababa sa buhangin. Opo. At babalik? Opo. Tahimik si Vian. Hindi dahil nagulat siya sa kakayahan, kundi dahil sa bilang. Ilan ang ganito? Daan-daan. Higit sa 1,000 ang ginawa. At daan-daan ang narito na ngayon. Sa tabi ng mga reyase, naroon ang mga gaye. Mas maliit. Mas marami. 200 sundalo bawat isa. Direktang ihahatid sa dalampasigan. At ang maliliit, tanong niya. Layes, sagot ng opisyal. Libo-libo. Libo-libo. Hindi dos. Hindi daan. Libo. Habang naglalakad sila, narinig ni Vian ang tunog ng bakal na hinahampas, makina na inaayos, mga boses na kalmado. Walang pagmamadali. Walang gulo. Parang isang pabrika na nakadaong sa dagat.
Alam mo, sabi ni Vian, sa mga nakaraang operasyon, palagi kaming kulang. Tumango ang Amerikano. Narinig ko po. Kulang sa landing craft. Kulang sa oras. Kulang sa margin. Tama po. Tumingin si Vian sa paligid. Hindi ito mukhang kulang. Hindi po. At doon, malinaw na malinaw sa kanya kung ano ang kaibahan ng fleet na ito. Hindi lang ito malaki. Ito ay kumpleto. Isang British officer ang lumapit at bumulong, "Sir, parang hindi sila nagtanong kung kaya. Nagpasya lang silang gawin." Tumango si Vian. Tama iyon. Sa mga briefing, mabilis ang ritmo. Walang paikot-ikot. May lane. May bilis. May pagitan. Bawat barko ay may lugar. Bawat lugar ay may barko. Kung masira ang isa, sabi ng isang Amerikanong planner, may papalit. Kung maligaw, tanong ng Briton. May ruta. Kung madelay, may buffer. Parang checklist. Parang hindi digmaan. Sa isang sandali, napatingin si Vian sa malaking mapa ng channel. Dati, ang channel ay hadlang. Ngayon, isa na itong highway. At sa unang pagkakataon, napagtanto niya ang tunay na lakas ng fleet na ito. Hindi lang ito kayang lumaban. Kaya nitong gumalaw ng sabay-sabay. Libo-libong barko. 5 task force. 10 lane. Eksaktong bilis. Eksaktong oras. Kung gumalaw ito, sabi niya sa sarili, hindi ito hihinto. Sa huling paglilibot niya sa araw na yon, tumigil siya sa isang mataas na punto at tumingin sa abot tanaw. Barko sa kaliwa. Barko sa kanan. Barko sa gitna. Hanggang sa hindi na niya makita ang dulo. Hindi na tanong kung posible ito. Hindi na tanong kung sapat ang lakas. Ang tanong na lang ay kung kailan ito pakakawalan. At habang papalapit ang araw, alam ng lahat na kapag gumalaw ang fleet na ito, babaguhin ito hindi lang ang digmaan, kundi ang paraan ng pag-iisip tungkol sa digmaan magpakailanman. May mga sandali sa digmaan na walang putok, walang sigaw, walang galaw, pero mas mabigat kaysa sa anumang labanan. Ang gabing iyon ay ganoon. Sa Southwick House, ang oras ay tila huminto. May mga orasan sa dingding pero walang tumitingin sa kanila. Ang lahat ng mata ay nasa mga ulat, sa mga mapa, sa mukha ng isa't isa. Ang mga ilaw ay mahina, sapat lang para makita ang linya ng baybayin ng Normandy sa papel. Nakaupo si Vice Almirante Bertram Ramsay sa dulo ng mesa. Tahimik. Hindi gumagalaw. Parang iniipon ang huling piraso ng lakas na kakailanganin niya. Sa kabilang panig ng silid, si Admiral Sir Philip Vian ay nakatayo, nakapamewang, nakatingin sa mapa na para bang kaya niyang baguhin ang panahon sa pamamagitan ng tingin lang. Walang nagsasalita tungkol sa elepante sa silid, pero alam ng lahat kung ano yon. Ang panahon. Sir, maingat na sabi ng isang meteorologist, hindi po ito ang window na inaasahan natin. Walang agarang reaksyon. Si Ramsay ang unang nagsalita. Gaano kalala, tanong niya, mahina ang boses, pero malinaw. Hindi imposible, sagot ng meteorologist. Pero hindi rin ligtas. May isang opisyal na umubo. May isa pang lumipat ng upuan. Walang nagbiro. Wala ring nagtaas ng boses. Ito na ang sandaling iyon. Ilang buwan nilang inipon ang fleet. Ilang linggo nilang pinuno ang bawat daungan. Ilang taon nilang binalak ang bawat detalye. At ngayon, ang lahat ay nakasalalay sa ulap, hangin at alon. Si Vian ang unang lumingon kay Ramsay. Kung ipagpapaliban, sabi niya, kakayanin ba natin? Hindi iyon tanong ng tapang. Tanong iyon ng logistics. Tumingin si Ramsay sa mga papel sa harap niya. Sa bawat linya may nakatagong sagot. Kakayanin, sabi niya sa wakas. Hindi magiging madali. Pero kakayanin. At doon, tahimik na lumabas ang unang bunga ng lahat ng nakita nila sa mga nakaraang buwan. Kung kakaunti ang barko, babagsak na sana ang plano. Kung eksakto lang ang supply, mauubos na sana ang oras. Kung wala silang buffer, wala nang pag-uusapan. Pero mayroon. Isang araw ang ipagpapaliban. 24 na oras na tila maliit sa papel, pero napakalaki sa realidad. Libo-libong barko na nakaload na. Libo-libong sundalo na handa na. Libo-libong makina na kailangang manatiling gumagana. Fuel, tanong ni Ramsay. May sapat, sagot ng logistics officer. Pagkain?
May sobra. Tubig? Opo. Walang drama sa mga sagot. Walang paghingi ng tawad. Lahat ay parang inaasahan na ito. Sa labas, ang gabi ay tahimik. Ang dagat ay mukhang kalmado mula sa malayo, pero alam ng mga marino ang sinasabi ng alon. Alam nila ang kaunting pagbabago sa ihip ng hangin. Sa mga barko, ang mga sundalo ay nakaupo, nakahiga, may ilan na natutulog, may ilan na gising. May naglilinis ng baril kahit malinis na. May nagsusulat ng liham na hindi niya alam kung kailan ipapadala. Isang British sergeant ang tumingin sa hanay ng mga barko sa labas ng porthole. Kung hindi ito gumana, sabi niya sa korporal, wala na akong alam na mas malaki pa rito. Sumagot ang korporal, mas matanda, mas tahimik. Gagana. Sigurado ka? Umiling siya. Hindi. Pero tingnan mo yan. Itinuro niya ang dilim. Kahit sa gabi may mga anino. Malalaki. Marami. Hindi ka magtatayo ng ganyan para lang bumagsak, dagdag niya. Sa isang Amerikanong Leslie, isang batang opisyal ang nagtanong sa kanyang kapitan, Sir, normal lang po ba na ganito katahimik bago ang laban? Sumagot ang kapitan nang hindi tumitingin. Hindi ito katahimikan. Paghihintay ito. Sa Southwick House, dumating ang huling desisyon. Ang pagsalakay ay ipagpapaliban ng isang araw. Walang palakpakan. Walang pag-angal. Lahat ay tumango at kumilos. At dito muling lumitaw ang kaibahan. Sa isang hukbong sanay sa kakulangan, ang isang araw na delay ay maaaring maging simula ng pagbagsak. Sa gabing iyon, napatunayan na ang sistemang binuo ay hindi lang para sa perpektong araw. Ito ay para sa hindi perpekto. Ang mga supply ship ay umusad. Ang mga tanker ay nag-adjust. Ang mga schedule ay inilipat, hindi binura. Ang mga barko ay nanatili, parang naghihintay lang ng hudyat. Isang British supply officer ang napaupo sa gilid ng mesa, pagod na pagod. Lumapit ang isang Amerikanong counterpart at iniabot ang isang tasa ng kape. Mahabang gabi, sabi ng Amerikano. Tumango ang Briton. Kung ganito kami dati, tapos na sana kami. Ngumiti ang Amerikano pero may paggalang. Hindi kayo ganito dati dahil hindi inyo kailangan. Lumipas ang gabi. Dumating ang umaga. At sa wakas, bumuti ang lagay ng panahon. Hindi perpekto. Pero sapat. Nagtipon muli ang mga commander. Ang mga mata ay may puyat pero malinaw. Gentlemen, sabi ni Ramsay, tumayo, oras na. Walang mahabang talumpati. Walang retorika. Hindi na iyon ang sandali para sa salita. Sa labas, nagsimulang gumalaw ang mga barko. Hindi sabay-sabay. Hindi magulo. Parang isang higanteng makina na unti-unting umaandar. 1, 2, 10, 100. Ang mga daungan na dati ipon ay unti-unting nagkaroon ng espasyo. Ang mga linya ng bakal ay naging mga linya ng galaw. Ang dagat, na parang sahig kahapon, ay naging daan ngayon. Si Vian ay tumayo sa kanyang barko, pinapanood ang pag-alis ng Eastern Task Force. Ito na, sabi niya sa sarili. Si Ramsay, mula sa kanyang punong barko, ay tahimik na nanood habang ang planong nasa papel ay tuluyang lumilipat sa tubig. Gumagana, bulong ng kanyang Chief of Staff. Tumango si Ramsay. Pero sa loob-loob niya, alam niya, ang planong iyon ay tapos na. Ang totoong digmaan ay magsisimula pa lang. Bago pa man sumikat ang araw, nagsimula nang magsalita ang dagat. Hindi ito sigaw. Hindi ito putok agad. Isa itong mababang ugong, parang malayong kulog na gumugulong sa ilalim ng tubig. Sa bawat minuto, mas lumalakas. Mas lumalapit. At sa mga barkong nakahanay sa dilim, alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin noon. Ito na. Sa tulay ng isang British destroyer, tahimik ang mga opisyal. Walang sigawan. Walang pagmamadali. Ang mga utos ay maikli, halos pabulong, pero eksakto. Ang dagat ay gumagalaw sa ilalim nila, pero ang linya ay nananatili. Panatilihin ang pagitan, sabi ng komandante. Huwag magmadali. Sa harap nila, ang channel ay hindi na parang dagat. Isa na itong kalsada. May lane. May direksyon. May bilis. Ang bawat barko ay may lugar at ang bawat lugar ay may oras. Sa kanluran, ang Western Task Force ay nauuna.
Ang mga Amerikanong battleship ay dahan-dahang pumwesto. Ang Nevada ay bumaling ng bahagya, parang isang higanteng humihinga bago magsalita. Sa loob ng barko, ang mga crew ay nasa kani-kanilang pwesto, sanay sa bigat ng sandaling yon. Handa na, sabi ng isang opisyal. Fire! At sa 0550, nagsalita ang mga baril. Ang unang putok ay parang punit sa hangin. Ang ikalawa, mas malakas. At pagkatapos, tuloy-tuloy na. Ang dagat ay umalog. Ang hangin ay napuno ng alon ng tunog. Sa malayo, sa baybayin ng Normandy, ang lupa ay tinamaan ng bakal na hindi pa nito nararanasan. Sa mga British sector, sumunod ang sariling bombardment. Mas maikli. Mas eksakto. Mga target na matagal nang minarkahan sa mapa. Mga bunker na ilang buwan nang iniisip ng mga planner. Sa tulay ng isang British cruiser, may isang batang opisyal na napalunok. Parang walang katapusan, sir. Sumagot ang kapitan nang hindi tumitingin. Huwag kang masanay. Ito ang sandaling gumagana ang lahat. Habang nagpapatuloy ang putukan, nagsimulang gumalaw ang susunod na bahagi ng plano. Ang mga transport ay lumapit. Ang mga landing craft ay ibinaba sa tubig. Isa-isa. Daan-daan. Libo-libo. Sa isang lesye, nakaupo ang mga sundalo, magkakadikit ang tuhod, hawak ang baril na parang huling bagay sa mundo. Ang makina ay umuugong. Ang alon ay tumatama sa bakal. Anong oras na? Tanong ng isa. Hindi ko alam, sagot ng isa pa. Hindi na mahalaga. Sa uta, ang unang mga landing ay halos walang salubong. Ang mga sundalo ay bumaba, naglakad, tumakbo. Sa likod nila, mas marami pa ang dumarating. Ang dalampasigan ay naging linya ng galaw. Sa Omaha, iba ang kwento. Mula sa dagat, kita ng mga opisyal ang usok. Kita ang putok. Kita ang mga craft na humihinto, bumabalik, o hindi na gumagalaw. May isang Amerikanong destroyer na lumapit ng masyadong malapit sa baybayin, nilalabag ang lahat ng normal na patakaran para lang makapagbigay ng mas direktang suporta. Kung titigil tayo, sabi ng isang opisyal, doon tayo matatalo. Hindi sila tumigil. Sa tulay ng isang British destroyer na naka-assign sa support ng American sector, may dumating na ulat ng pagkawala. Isang craft. 2. 3. Patuloy, sabi ng komandante. Panatilihin ang daloy. Hindi iyon kawalan ng pakialam. Ito ay disiplina. Sa Gold, Juno, at Sword, ang mga British at Canadian forces ay bumaba sa ilalim ng putok, pero may ritmo. May alon. May kasunod. Ang bawat wave ay may susunod na wave. Ang bawat pagkakamali ay may kasunod na solusyon. Isang British officer ang nakatingin sa orasan. Kung sa Sicily ito, sabi niya sa sarili, dito na kami titigil. Pero hindi ito Sicily. Sa likod ng unang alon, dumarating ang ikalawa. Sa likod ng ikalawa, ang ikatlo. Mga sasakyan. Mga baril. Mga medics. Mga engineer. Ang dalampasigan ay hindi na lang lugar ng laban. Isa na itong daungan na pansamantala. Sa dagat, ang mga landing craft ay bumabalik. Hindi sila tumatambay. Hindi sila nag-isip. Bumalik, mag-load, bumalik muli. Parang tibok ng puso. May isang Amerikanong Nest 2 ang tinamaan. Nasunog ang bahagi ng deck. May nasugatan. Ngunit umusad pa rin ito, bumaba sa buhangin, at nagbukas ng rampa. Unload, sigaw ng opisyal. At sa loob ng ilang minuto, ang laman nito ay nasa lupa na. Sa tulay ng Nyenya Larks, pinapanood ni Vice Almirante Ramsay ang lahat. Hindi niya makita ang bawat detalye. Hindi niya kailangang makita. Ang nakikita niya ay galaw. Tuloy-tuloy na galaw. May gaps ba? Tanong niya. Wala, sir, sagot ng aide. May delays. Pero walang gaps. Tumango si Ramsay. Iyon ang sukatan. Si Admiral Vian, sa Eastern Sector, ay tahimik ding nanonood. May mga ulat ng problema. May mga craft na nawala sa kurso. May mga beach na mas mabagal ang pag-usad. Pero sa bawat ulat, may kasunod na linya. More coming. Isang British Naval Gunfire Officer ang nagsabi sa radyo, request additional fire. Granted, sagot ng boses. Stand Eli. At dumating ang putok. Sa hapon, ang dagat ay punpa rin ng barko.
Hindi nabawasan. Nagbago lang ang direksyon. Ang papunta ay naging pabalik at pabalik muli. Ang channel ay naging conveyor belt. Isang Amerikanong supply officer ang tumingin sa kanyang tala. Kung magpapatuloy ito, sabi niya, 3 beses pa tayong makakatawid ngayong araw. Tumango ang kasamahan niya. Ganoon talaga ang plano. Sa isang British beach sector, may sundalong umupo saglit sa likod ng isang hadlang. Pawisan. Pagod. Tumingin siya sa dagat at nakita ang mga barko. Akala ko, sabi niya sa katabi, pagkatapos ng una, tapos na. Sumagot ang katabi niya, bahagyang tumatawa. Hindi pa nagsisimula. At iyon ang naging malinaw sa lahat ng nakakita mula sa dagat. Hindi perpekto ang araw. Maraming namatay. Maraming nasugatan. May mga maling liko, maling oras, maling lugar. Pero ang daloy ay hindi tumigil. At sa digmaan, iyon ang panalo. Sa pagtatapos ng araw, 156,000 tao ang nasa lupa. Mga sasakyan. Mga baril. Mga supply. Lahat ay dumating sa pamamagitan ng isang prinsipyo, huwag hayaang maputol ang dalaw. Sa gabi, ang dagat ay patuloy pa rin ang ugong. Hindi na bombardment. Kundi trabaho. Tahimik. Tuloy-tuloy. Isang British officer ang nagsulat sa kanyang tala, hindi nila pinigilan ang kaguluhan. Nilampasan nila ito. At habang bumababa ang dilim sa Normandy, may isang tanong na unti-unting sumisibol, hindi lang sa mga commander, kundi sa buong mundo na malapit nang makaalam. Kung ito ay gumana, ano ang susunod kapag nakita ng lahat kung ano ang kaya nitong gawin? May katahimikan pagkatapos ng ingay na hindi kailanman tunay na tahimik. Sa gabi matapos ang unang araw, ang dagat sa tapat ng Normandy ay hindi na sumisigaw. Hindi na rin ito umuungol. Gumagana na lang ito. Tuloy-tuloy. Parang hiningang ayaw tumigil. Sa tulay ng isang British destroyer, nakaupo ang komandante, nakatingin sa dilim. Hindi na niya binibilang ang mga barko. Hindi na niya sinusundan ang bawat ulat. Alam na niya ang mahalaga. Tuloy ang daloy. Isang aide ang lumapit. Sir, may bagong talipo. Hindi agad tumingin ang komandante. Ilan? Mas marami kaysa sa huling ulat. Tumango siya. Ganoon nga. Sa Benelux, tahimik na naglalakad si Vice Almirante Bertram Ramsay sa makitid na pasilyo. Mabagal ang hakbang. Hindi dahil sa pagod ng katawan, kundi dahil sa bigat ng pag-unawa. Sa loob ng isang araw, nakita niya ang isang bagay na pinlano niya sa papel sa loob ng 18 buwan, at nakita rin niyang lumampas ito sa papel. Sa isang maliit na silid, may nakapaskil na mapa. Hindi na ito puno ng bagong marka. Ang mga linya ay nandoon na. Ang mga arrow ay nandoon na rin. Ngunit ngayon, ang mapa ay tila maliit. Lumapit ang kanyang chief of staff. Sir, sabi niya, unang ulat ng gabi. Ang shuttle ay tuloy pa rin. Tuloy, ulit ni Ramsay, parang tinitimbang ang salita. Iyan ang mahalaga. Tumigil siya sandali, saka idinagdag, mas mahina, hindi ito isang araw. Isa itong sistema. Sa kabilang sektor, si Admiral Sir Philip Vian ay nakatayo sa deck, nakabalot sa Amerikana, hinahayaan ang hangin na dumaan. Hindi na niya tinitingnan ang dalampasigan. Nakatingin siya sa channel, sa papunta at pabalik, sa galaw na hindi napuputol. Isang opisyal ang lumapit. Sir, may mga ulat ng pagkalito kanina sa isang lane. Naayos na po. Gaano katagal? Tanong ni Vian. Sandali lang, sir. May alternatibo. Tumango si Vian. Iyon ang pagkakaiba. Hindi niya sinabi kung pagkakaiba sa ano. Hindi na kailangan. Sa mga sumunod na araw, dumami ang mga numero. 850,000 tao sa katapusan ng buwan. 148,000 sasakyan. 100,000 tonelada ng supply. Ngunit kakaiba, ang mga numerong ito ay hindi na nakakagulat. Dahil nakita na nila ang pinagmumulan. Isang British logistics officer ang nakaupo sa isang makeshift office sa baybayin, may hawak na tasa ng tsaa na matagal ng malamig. Tinitignan niya ang talaan ng biyahe. Pabalik-balik. Pabalik-balik. Alam mo, sabi niya sa kasamang Amerikano, noon, iniisip namin kung sapat ang isang convoy. Ngumiti ang Amerikano, pagod pero kalmado. Ngayon? Ngayon, sagot ng Briton, iniisip namin kung ilan pa ang kasya.
Sa mga liham na isinusulat pa uwi, mas direkta ang mga salita. Walang opisyal na tono. Walang pag-iingat. Akala ko alam ko kung ano ang ibig sabihin ng malaking operasyon, isinulat ng isang British captain. Mali pala ako. Ang laki pala ay hindi numero. Galaw ito. Sa mga tavern sa timog ng Inglaterra, muling nagtipon ang mga sibilyan. Ang dagat ay may espasyo na muli. Ngunit hindi na ito ang dating dagat. Bumalik na ang tubig, sabi ng isang matandang mangingisda. Tumango ang kausap niya. Pero alam na natin kung ano ang kaya nitong dalhin. Sa mga opisina, sa mga briefing room, sa mga tahimik na pag-uusap sa gabi, unti-unting nabubuo ang isang malinaw na pagkaunawa sa mga British officers. Hindi lang nila nasaksihan ang isang matagumpay na pagsalakay. Nasaksihan nila ang isang bagong anyo ng digmaan. Hindi digmaang umaasa sa perpektong timing. Hindi digmaang nasisira sa isang pagkakamali. Kundi digmaang dinisenyo para magpatuloy kahit may mali. Isang senior British admiral ang nagsabi sa isang pribadong pag-uusap, noon, binibilang namin ang bawat tonelada. Ngayon, binibilang namin ang bilis. At doon nagbago ang lahat. Sa huling ulat ni Ramsay, maingat ang wika. Eksakto. Professional. Ngunit sa isang pangungusap, malinaw ang lahat. Ang tagumpay ng operasyon ay nakasalalay sa kakayahang maghatid, magpanatili, at magulit. Sa pagitan ng mga linya, alam ng lahat ang ibig sabihin. Hindi ito isang hiwalay na pangyayari. Hindi ito isang milagro ng pagkakataon. Isa itong modelo. At ang mga nakakita nito, mga Briton na sanay sa kakulangan, sa pagtitipid, sa pag-asa na sapat ang eksakto, ay umalis na may bagong kaalaman. Kapag kaya mong magdala ng sobra, kaya mong magtagal. Kapag kaya mong magtagal, kaya mong manalo. Isang batang opisyal ang tumingin sa channel isang hapon at nagsabi, kung kaya nila ito ngayon, ano pa ang kaya nila bukas? Walang sumagot. Ngunit ang tanong ay nanatili. Dahil ang mundo ay nakakita na. At kapag nakita mo na kung paano gumagana ang ganitong kapangyarihan, hindi sa isang sandali, kundi araw-araw, hindi mo na ito makakalimutan. Ito ay hindi isang pagtatapos. Ito ang simula ng isang pattern na babaguhin ang mundo. Kung gusto mong maunawaan kung paano hinubog ng ganitong uri ng kapangyarihang industrial ang mga digmaan na sumunod, kung paano nito binago ang mga desisyon, ang mga estratehiya, at ang mismong ideya ng panalo, manatili ka. Ito ang kwento na nagpapatuloy. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.